meron sa kanila bago lumabas to sa media. Hindi to lalabas sa media. Dahil hindi naman to magtatagal. Magtiwala ka sa akin. Ang tingin ni Luis, playtime lang dito kay Sis. Tatrabaho lang ako na ilang taon sa Grande Mall para makabawi ako sa ginastos nila sa akin. After nun, goodbye, Grande family. Gusto mo ba si Luis? Oo, nasa kanya lahat ng katangian ng perpektong lalaki. Ano naman ang pumipigil sa'yo para sagutin mo siya? Paano kung ngayon nilang ako gusto? Hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin na ang mga ginawa sa'yo ng dati mong kaibigan? Ang sakit-sakit ang ginawa niya sa akin. Buksan mo ang mata mo, ang isip mo, ang puso mo, at makikita mo rin ang lalaking nakatadhana sa'yo. Why don't the four of us go out on a double date? Hindi porke na masama naging karanasan na minsan, isasara mo na ang puso mo. Huwag mo hayaan ang isang bagay na pigilan ka sa mga makapagpapasaya sa'yo. Hindi naman lahat ng lalaki ganoon. Meron dyan seryoso at dapat naman magmahal. Kaya buksan mo ang mata mo, ang isip mo, ang puso mo, at makikita mo rin ang lalaking nakatadhana sa'yo. Luis? Hello? Hello? Luis? Ikaw ba yan? Bakit parang iba yung boses mo? Luis? Hello, sis. Medyo minamalat kasi ako ngayon. At inuubo ako eh. Oh, okay ka lang ba? Oo naman. Bakit ka nga pala napatawag? Kasi naka-unli call ako eh. Okay lang. Kaya pala, hindi ka na sumagot sa text ko. Kung galit ba ako kay Nick? Hindi naman.
Kasi alam mo, medyo naiinis ako sa kanila dalawa ng girlfriend niya. Hindi ko nga girlfriend si... Sis, hindi naman kasi, makinig ka, hindi naman kasi girlfriend ni Kate ni Nick, si Kate, okay? And pagpasensya mo na yung dalawa, lalo-lalo na si Nick. Mabait naman siyang kapatid at maaasahan na utol. Close ba talaga kayong dalawa? Yeah, oo. Para ko nang best friend si Nick eh. Swerte mo, no? May nanay ka, may tatay ka, tapos may kapatid ka pa. Samantalang ako, alam mo, ni isang kadugo. Wala akong nakilala. Masarap din kaya kung wala kang parents. Malaya kang ginagawa yung mga bagay na gusto mo. Walang nagagalit sa'yo. Walang pressure. Eh di wala ka rin kasama pag Pasko. Wala kang kasama kapag bagong taon. Tapos sa mga masasayang araw mo, di mo rin sila kasama. Pati dun sa malulungkot. Sa totoo lang, yun lang naman talaga yung pangarap ko sa buhay eh. Sis, sandali lang ha. Teka lang ha. Ikaw, pangarap mo ba magtrabaho sa TV? Di naman. Napilitan lang ako kasi gusto ni Daddy mag-business management. Pero pag ako masusunod, mascom. Kasi mas komportable sa bahay. Di naman. Kasi walang math. Oy, wag mong ginagano ng math, no? Favorite ko yun. Expert ako dun, no? Talaga? Ang tali-talino mo naman. Oo nga. Lahat na nga ata nasubukan ko ng itindi. Pati nga video ko eh. Kaya lang, hindi puminta. Kasi ang pangit ng boses ko. Sige nga. Kanta ka, please. Ayoko! Baka mamaya umulan pa dito. Ito naman, papilit ba eh. Sige na. Minsan na nga lang akong mag-request sa'yo eh. Kanta ka no. Ayoko! Nakaya. Oo nga. Isa nga yan sa frustration ko eh. Never talaga ako natuto magluto. Ha? Bakit naman? Eh kasi, nung nasa bahay ampunan kami, bawal yung mga bata sa loob ng kusina. Tapos yun, nung tumanda naman ako, lagi na lang ako bumibili ng pagkain sa karinderya. Walaan ko kung anong paborito mong pagkain. Siguro, chop suey, no? Ang galing mo naman! Paano mo nalaman yun? Eh, ikaw? Ano paborito mo? Siguro gusto mo yung mga pagkaing sosyal, no? Ayaw mo yung mga turo-turo? Oy, di ah. Simple lang kaya din ako. Ang favorite ko nga, adobo. Adobo? Pusit, baboy o manok? So, ano nang ginagawa mo ngayon? Eto, nakahiga na. Uy, 12:00 na pala. Hindi ko na malayan na. Ibig sabihin, 3 oras na tayo nagtitilibabad. Alam mo, ganun talaga kapag nag-e-enjoy ka sa kausap mo. Bolero ka talaga. Hindi ah. Sa katunayan nga, especially kang babae para sa akin. Simula nung makilala kita, hindi na kita nakalimutan. Ang totoo nga niyan eh. Mahal na kita. Dahil ang pag-ibig ko sa'yo ay hindi magbabago. Kahit kailan ikaw lang ang mananatili sa puso ko. Nick? Nick? Yeah, bro, pasok! Sino yung sinasamang mahal mo?
Chicks ka na naman, ano? Sino yan, bro? Bago na naman? Wala. Wala. Alam mo na yan. Galing talaga ng utol ko. Ladies, man. Hello? Luis? Ano nangyari? Sinabi niya, mahal niya ako. Bro, nakita mo ba yung cellphone ko? Wala ba sa kwarto mo? Wala. Pinahanap ko sa lahat ng tao, pare. Can't be found. Hindi kaya naiwan mo sa office? Baka naiwan mo doon. Possibly. Miss ko na nga si Sis eh. Hindi ko ma-text. Hassle. Bad trip. Alam mo bro, baka sigurado tulog na yun. May bukas pa naman eh. Tama ka. Thanks, Alright, bro. good night. Good night. Bukas na ha. Sa Okay. bukas mo na. Galingan mo, bro. Pag mahal mo, tuloy mo. So, mahal mo siya? Hindi. Eh, ba't mo sinabi na mahal mo siya? Siguro nadala lang ako. Hindi pare, ito yun. Hindi porket nasabi ko yun eh, mahal ko na siya, okay? Na-enjoy ko yung conversation namin. And then, siguro dahil na-miss ko na rin yung dati kong kaibigan eh. That's it. Laking gulo yan, pare. Lagot ka kay Luis. Yun na nga problema ko, bro eh. Kala ni Ses, ako si Luis. Paano nangyari yan? Pinakailaman ko yung phone ni Luis eh. Tumawag si Ses. Okay? Para hindi pa nangyayari sa akin yun. 3 oras kami magkausap sa phone. Hindi ko na-expect na aabot kami sa ganito. Alam mo, para you can look at it this way. This can be your opportunity para aminin kay Ses na ikaw talaga si Nicolo. Thank you, Mr. Zaragoza, for considering Le Grande Mall para sa itatayong bagong branch ng inyong business. I'll send a proposal to your daughter within the week. Oh, Luis, bakit hindi mo kunin ang number ni Abby para mas maging madali ang pagko-communicate ninyo? Di ba? Well, I don't have my phone right now, Mom, but here's my card. Thank you, Mr. and Mrs. Grande. Oh, I hope to work with you soon. Oh, yes, of course. Okay? Okay. Thank you. Okay. Alam mo, Luis, kanina napapansin ko, panay ang tingin sa'yo ni Abby. I think she has a crush on you. Mom, our relationship is purely business. You know, I don't see anything wrong mixing business with pleasure. At kung magkakatuluyan kayo ni Abby, nako, maganda yan para sa kumpanya natin. Win-win situation. Are you telling me na kailangan ko ligawan si Abby para lang mag-invest si Mr. Zaragoza? Of course not. It's already done deal. What I'm saying is, bagay si Abby sa'yo. She's perfect. Maganda, mataas, edukada, at higit sa lahat, galing sa buena familia. Well, I'm not interested with her, Mom. Bakit? Nililigawan mo yung nagligtas sa'yo? Paano naman? So it's true. Pinupormahan mo nga yung ses na yun. Ate, pa-order naman ako ng 2 adobo. Ay, te, dagdagan mo ng sabaw, ah. Thank you. Sera ka? Nalaman mo na yung favorite ni Luis? Favorite mo na din? Mars! Alam mo ba na para ako silang plaka, Mars? Paulit-ulit nagpe-play sa utak ko lahat ng pinag-usapan namin ni Luis. So, ibig sabihin, yun ang pag-usapan nyo nung 3 buong oras, naalala mo pa?
Pati nung sinabi niya sa'yo mahal ka niya? Mars naman eh. Kinikilig ulit ako. Pero alam mo, Mars, yun yung pinakamalabo dun sa usapan namin. Kasi nung sinabi na yun, pagkatapos niya sabing mahal niya ako, bigla niyang binaba yung telepono. Wala man ng good night, goodbye, or Japan. Japan? Anong Japan? Just always pray at night. Ay nako. Alam mo, style talaga ng mga lalaki yan. Ginagawa kaya sa akin ng mga manliligaw ko yan. Talaga? 3 oras din kayo sa telepono? Hindi. Binababaan ako ng telepono. Ginagawa talaga ng mga lalaki yan kasi just in case na negative yung i-reply mo, eh hindi nila malalaman yung sagot. Ganun ba yun? Oo, no? Teka lang, kung sakali na hindi binaba ni Luis yung telepono, ano sasagot mo sa kanya? Ay, Mars, hindi ko alam eh. Pero alam mo, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko para sa kanya. Pagkatapos namin mag-usap, parang nag-iba yung tingin ko sa kanya, Mars. Paano nag-iba? Biglang gumaan yung loob ko sa kanya. Tapos alam mo ba, Mars, ang dami kong nasabi sa kanya na hindi ko naman nasasabi sa mga bagong kakilala kong tao. Saka Mars, alam mo yung komportable ako? Parang ang tagal ko na siyang kilala. Confirmed! Bet na bet mo nga si Papa Luis! Ikaw talaga? Alam mo naman eh. Pero alam mo, Mars, tama yung sinabi ni Mother Superior. Hindi lahat ng lalaki, katulad ni Nicolo. Alam mo yun, may mga lalaki rin palang sincere at saka mapagkakatiwalaan mo. Parang si Luis. Ano ba? Kinukurot ng tao. Tama na. Uulitin ko. Hindi ko gusto ang babaeng yan para sa'yo. She's different from us. Sa'yo! Mom, that's exactly why I like her. She's different from all the girls I've dated. I'm happy when I'm with her. Akala mo lang yon that you are attracted to her. But the reality is, natutuwa ka lang sa kanya dahil niligtas ka niya. You know, you're mixing two feelings. Maliwala ka sa akin, anak. I don't like her. She is not the right girl for you. She is, Mom. Iba lang impression nyo kay Ces because hindi nyo pa siya kilala. But once you get to know her better, I'm sure makikita nyo yung nakikita ko sa kanya. Anak, ang sa amin lang naman eh, parang wrong timing na miniligawan ka. Mahina ang mall natin ngayon. That should be your priority. Hindi ibang babae. Dad, don't worry. Hindi ko papabayaan ang trabaho ko. Lalo na't ngayon, inspired ako. Inspired? Well, I must be going now. So, see you later. Manang-mana talaga sa iyang anak mong yan. Pag may gusto siya, pilit niya kukunin. Ako na naman ngayon ang may kasalanan. Sa mahina na yung ilaw sa may entrance ng mall. Bukas na bukas, paayos mo kay David. Yes, sir. Thank you. Bro, Nick. pare, phone mo. Nakita ko sa kwarto mo kagabi. Pare, salamat. Buong gabi ko hinahanap, hindi ko mahanap. Pare, busy ka ba? Pwede ba kitang makausap? Actually, may sasabihin din ako sa'yo eh. Alam mo, kanina, Mom was trying to hook me up with Abby, the investor's daughter. Grabe, sobrang hassle, bro. Si Abby? Yeah. Pare, hot yun, di ba? Hindi mo ba type? Abby's okay, but Cez is the one I like. Unfortunately, Mom doesn't like her. Sinasabi pa niya, keso liniligawan ko lang daw si Cez because may utang na loob ako sa kanya. Bakit hindi nga ba? Siyempre hindi. Totoo yung nararamdaman ko for Cez. Finally, bro, nahanap ko na yung babaeng mamahalin ko ulit. I really like Cez. Hindi ko na siya papakawalan. Dapat lang. Kasi pag pinakawalan mo yan, agawin ko siya sa'yo. You're joking, right? No. Yes, pare. Anong tingin mo? Seryoso ako? Ako ba? Oo talaga, oh. Alam ko naman di mo yung gagawin eh. May pact tayo, remember? We share everything except our girls, right? Yeah. Right. Oh, ano yung sasabihin mo ulit na importante?
Wala pare. Sa susunod, ingatan mo yung phone mo para hindi nawawala. Nakita ko yan sa basurahan siguro habang ginagawa ka. Taga? Bro, thank you very much na nahanap mo. I really owe you one. What would I do without you, man? Wala yun. Hello! Oh, Princess! Sorry, storbo ba ako? Hindi. Okay lang? Oo naman. Nandito nga pala ako kasi gusto sana kita gayain mag-lunch. Talaga? Sakto-sakto pare. Gutom na rin ako eh. Ay, sorry! Kasi pang 2 tao lang yung hinanda ko. Bro. Nag-order na ako ng pagkain na kay Judy. Puntahan mo na lang siya. Tapos, pag makita mo si Mami, sabihin mo lumabas ako, bro. Salamat, bro, ah. Thank you, ah. Thank you talaga, bro. So, pinayagan mo yung dalawa na lumabas na hindi sinasabi kay Ces at Luis yung totoo. Bro, ano nangyari sa pinag-usapan natin? Di ba dapat, ang plano, sasabihin mo na ikaw si Nicolo, ang childhood sweetheart ni Ces. Pare, pinaghinaan ako ng loob eh. Saan? Hindi ka naman pumatay ng tao. Hindi ka nagnakaw ng alahas. Ano ba kinakatakot mo? Hindi ko kasi alam kung ano magiging reaksyon ni Luis kapag sinabi ko sa kanyang matagal ko ng kaibigan si Ces. Seryoso si Luis eh. Ayoko namang isipin ng kapatid ko na parang inaagaw ko pa sa kanya si Ces. Paano naman napunta sa agawan ng usapan? Tapatin mo nga ako, once and for all. Type mo ba yung princess na yan? Mahilig ako magluto. Pero hindi kasi ako magaling magluto ng mga mahihirap na putahe. Teka, nakwento ko na yun sa'yo, di ba? Nasabi mo na sa akin yun? Hindi mo natatandaan. Oh yes, natatandaan ko na. Medyo preoccupied lang kasi ako sa trabaho ngayon. Dami ko iniisip. Pasensya na. Okay lang. Hindi naman ako matampuhin eh. Ganito na lang. Ito na. Ang paborito mong... Taran! Adobo! I knew it. Ay, nako. Gusto mo nga yung princess na yan, pero hindi lang bilang isang kaibigan. Umamin ka na kasi. It doesn't matter pare kung gusto ko siya o hindi. Seryoso ang kapatid ko sa kanya. Alam mo, hindi na uso ang martir ngayon. He likes Ces, pare. Ayoko naman yung tipo ng tao na biglang hadlang sa kaligayahan ng kapatid ko. Not after all that he has done for me. Hindi ko sisirain yung tiwala niya ng dahil lang sa isang babae. Nang dahil lang kay Ces. Ever since na dumating ang Ces na yan sa buhay ng anak natin, nagbago na siya. Parati na siyang naglilihim at hindi na siya nag-o-open sa akin. Pakiramdam ko nga ngayon, may pag-asa na ako ulit. Kahit todo ko na yung date namin bukas. Propose na ako kay Ces. At malaki ang tsansa ni Luis na sagutin siya ni Ces. At dahil yun sa'yo, eh di ba ikaw na rin nagsabi, after yung magtelebabad ni Princess, nag-iba yung tingin niya kay Luis. Oh, sino pa ba yung dahilan nun kundi ikaw? Hindi mo ba naisip na baka ikaw talaga yung gusto ni Princess at hindi yung utol mo? Nasa habang buhay